this topic. Sapagkat kung hindi siya nabago sa krus, mga kapatid, hindi tayo napatawad ng ating mga kasalanan. Kaya siya ang author ng salitang forgiveness. Kung ating Panginoon ay nakapagpatawad, mga kapatid, tayo rin ay magpatawad. Sapagkat sa ating pagkakalam, mga kapatid, sa ating pagbabasa, ang word na forgiveness, yan ang susi na panibagong buhay bilang isang Kristiyano. Kasi kung wala tayong pagpapatawad sa ating puso, mga kapatid, hallelujah, ay hindi tayo magiging magandang Kristiyano. Kasi nandun pa rin ang kamunduhan sa ating mga kapatid. Pero kung alam na natin kung ano ang ibig sabihin ng forgiveness, yan na ang gagawin na ang pagpapala mga biyaya sa ating buhay, mga kapatid. Ito rin ang sinasabi sa Biblia, mga kapatid, ang circumcision. Hindi yung iba. Circumcision of the heart. Kaya kung na-circumcise ang ating heart, mga kapatid, mawawala yan. Magkakaroon tayo ng forgiveness sa bawat isa. Ephesians 4, verse 32. Ephesians 4, verse 32. Sabi dito, mga kapatid, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake has forgiven you. Kaya siya, nauna, mga kapatid, we cannot bolster ourselves to nobody. Kung sinasabi mo, ako, magpapatawad, no way. Bakit ko siya papatawarin? No. We have to be humble. Humble ourselves. Because our God humble Himself first. Kaya yun ang ating panglawakan, mga kapatid. Isaiah 55, 6 to 9. Isaiah 55, 6 to 9. Basahin niyo doon, mga kapatid. Hallelujah. Seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. And let him return unto the Lord, and He will have mercy upon him. Unto our God, for He will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways, are not my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Hallelujah. Kaya, ito ang mga kapatid, hindi tayo pwedeng malaki. Kasi kung wala ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Wala tayong silbi. Hindi mo sabihin, ako ang pinakamatalino sa buong mundo. No. Sino ang nagbigay sa iyo yung talino niya, mga kapatid? Ang Panginoon. Sabihin na natin na sa iyo nga yung talino na yan. Pero saan nanggaling ang iyong hininga? Sa Panginoon. Ginawa ng Panginoon ang iyong hininga. Masaya yung talino mo ngayon. Wala. Hallelujah. The sermon for today has your address on it. And it is marked personal. Kaya nasa inyo lahat yan, mga kapatid, kung meron kayo tinatago, hindi nyo marisalis yan, just open your heart, open your mind. That is the key of being a Christian. Just open-hearted. Naka-open palagi ang iyong puso, mga kapatid. Yes, amen. Hallelujah. Kasi kung naka-close yan, kahit anong sabihin ng ating mga pastor, yung mga magtuturo dito, mga kapatid, walang papasok sa puso niya. Subukan mong pumasok sa nakasarang pintuan, mga kapatid. Magkakaroon ko ng blessing, pero bukol. Hallelujah. Pero kung nakabukas, ang gandang tanggapin, mga kapatid. Hallelujah. This is true because all we like except have gone astray. Yes. We have turned everyone to his
And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Tayo para mga tupan, naliligaw mga kapatid. Kung wala tayong Panginoon mga kapatid, para tayong mga tupan, naliligaw. Kung saan-saan tayo pupunta. But if we have God in our heart, amen, and we don't have to be afraid because we know where we are going. Kahit na masikip ang daan na yan, alam natin ang laan ay nasa dulo niya. Hallelujah. Pero tinitignan ang luwan. Wow! Nakakatagpo ako dito sa daan na to. Dito na ako pupunta, mas madali. Pero hindi mo alam mga kapatid. Barbecuehan pala ang dulo nun. Kaya doon na lang ako sa masikip mga kapatid. Kasi, sabi nga pag pinaghirapan mo, mas masarap. Narinig na natin sa ating mga Sunday school mga kapatid, na pag pinagpawisan mo yun, kahit nadilis ang pinabili mo yung mga kapatid, hallelujah God, ang lasa ng dilis na yun parang lechon. Kasi pinaghirapan natin mga kapatid. Ganon din ang buhay natin mga Kristiyano mga kapatid, hallelujah, pinaghirapan natin makapunta sa langit, pagdating natin sa langit mga kapatid, hallelujah God. Hallelujah. Oh, Lord, buti na lang at kumapit ako sa iyo ng maigi Panginoon. Kahit anong tapon ng away sa akin, ng mga pagdadalawang isip, nandun pa rin ang isip kasi Panginoon. Ang ganda pala dito. Buti na lang at nakakapit ako. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Paul stated clearly, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya, tayo makasalanan mga kapatid. Don't forget about it. Kung sabihin mo, oh, I'm good. I used to see that. Why should I go to church? I never bothered nobody. I never steal. I never kill. But now I understand that I'm only following 2 commandments of our God. What about the first one? There's a lot of, what you call that? Graven image everywhere. Wow. But now we understand that there is only one God. The name is Jesus. Amen. Hallelujah. Each of us is guilty of sins of commission. We have broken God's holy law and have done away that which is contrary to God's will and to our own conscience. We are guilty of doing that which has been hurtful to others. All of us must admit that we are sinners. Kung hindi natin admit sa ating sarili mga kapatid na tayo makasalanan, ay mahirap tayong turuan. Ang narinig nga natin dito mga kapatid, if we are submissive, and then are easy to teach. Kaya tanggapin natin kung ano man ang marinig natin, nakakasakit sa atin mga kapatid, tanggapin natin yun, magpasalamat tayo at nasaktan tayo. That means, nag-work. Kasi kung hindi ka nasaktan, yung narinig mo dito mga kapatid, hallelujah, there's something wrong. I've been hurt. So, bakit may nagsabi kayo by Pastor yun? Ba't kayo nalaman? Pero totoo yun mga kapatid. Sometimes, may ginawa ka pagkatapos mamaya, narinig mo na. Bakit sinabi ba ni hindi naman nila ako lang nakakala mo. Pero totoo yun mga kapatid. Ayun, nagigil ka na mga kapatid. Kaya kung tayo nagagawa ng kamalian, at hindi ayon sa ating Panginoon mga kapatid, hallelujah God, right away, God forgive me. Sapagkat pinatawad tayo, palagi man tayo pinapatawad mga kapatid ng ating Panginoon. Tayo lang ang hindi nakapagpapatawad. Bakit kaya? Pag-aralan natin yan mga kapatid. Ngayon, ang sinasabi ko lang ngayon mga kapatid ay kung bakit tayo hindi makapagpatawad. Mamaya, makikita natin kung ano ang kagandahan ng nakapagpapatawad. Hallelujah. As of us is guilty of sins of omission, we have neglected to worship God and to pray.